I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW. May 18, 2026, shout out sa inyo guys. For sure, kilala nyo naman ito si Tony Yang, di ba? Kapatid ni Michael Yang. Alam nyo naman itong mga to, naghahari ito nung panahon ni Digong. Basta lang kung makapagpatayo ng negosyo nila, sige, bira. Kasi nakikinabang ang iba. Pero dahil sa Marcos administration, walang kawala. Bakit kanyo? Ito, sabi dito mga kababayan, dito substandards at hazardous na kanta ng kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni PRRD, sinalakay ng mga otoridad. Nako. Yan. One day ago, kaya walang kawala. I think guys, nakakulong ito si Tony Yang, nakakulong ito, di ba? Correct me if I'm wrong, but anyway, ito pa. Ayan, kasama po si Secretary Gibo nung sinalakay ang kanyang planta. Sabi dito guys, Sabi po ng Radyo Pilipinas, just in, sinalakay ng mga otoridad ang isang steel company sa Misamis Oriental na pag-aari umano ni Tony Yang. Ito ay matapos silang makatanggap ng sumbong hinggil illegal na manufacturing hazardous materials. Nagresulta ito sa pagka-aresto ng 69 dayuhan at isinaalalin sa in-inquest proceedings. Oh my gosh! Pinangunahan po ng DND Secretary. Ayan, sinalakay. At saka dating PNP Chief Acorda ba to guys? Correct me if I'm wrong. Ito pa yung mga highlights, ayan. Alam nyo guys, nung panahon ni Digong, grabe din, namamayagpag din ang mga Chinese dito, yung mga negosyo nila talagang grabe. As in, kaya isa na rin ito, no? So, itong pagkakataon na ito, dapat lang talaga na kumbaga imbarguhin or kailangan managot ang dapat managot. Ayan, Secretary Gibo. Naku, malawak ito guys, malawak. At saka for sure, yung mga dyan, marami sigurong mga empleyado na natira. Hindi natin alam kung anong klaseng planta ito. Hazardous nga hazardous materials pala guys, So dahil dyan, ito po ang karagdagang sinabi ni DND Secretary. Ayan, good job naman talaga. Alam nyo, sa ating bansa, super dami ng ng mga Chinese talaga na nagninegosyo dito. Ang iba talaga kolorom, Pero yung the rest naman sa yung bandang Ongpin, ang mga mga Filipino citizen na yata, yung iba Filipino-Chinese na mga iba. Ang ibig sabihin yung mga bagong salta nung panahon ni Digong, no? So ang dami talaga nila mga negosyo dito, tulad na lang ni Alice Go, grabe. At yung Pugo guys, number 1 talaga yon, grabe. Pero dahil malupit ang ating Pangulo, pinasara. So ito po ang sinabi ni Secretary Gibo. Eto na. Niya guys, panoorin, tiniyak ni Department of National Defense, which is ang DND, Secretary Gilberto Chodoro, ayan, Gibo Chodoro Jr., na kakasuhan ng kagawaran ang sinumang magtangkang umadlang sa investigasyon ng 69 undocumented Chinese nationals at isang Pilipino na illegal na nagtatrabaho sa PDBEC, ayan, PBDEC pala, Industrial State, na natuklasan ngayong Sabado, Mayo 16. Agay. Nabalaan namin kung sino man ang magtatangkang makialam sa kaso na to, kakasuhan namin ng obstruction of justice, kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue. Ito ay PBDEC Industrial Estate na dapat secure industrial estate. And then, finally, i-inventaryohin namin lahat ng locator dito kung lehitimo o hindi. Ang PBDEC ay semi-autonomous na GOCC. Pero sa ngayon, ito, prima facie evidence na kailangan tingnan natin ng mabuti kung ano talaga ang ginagawa nito, kung ano talaga ang contribution nito
sa national economy and nation building. Kasi ito, hindi local industrial estate to. Estate ito ng veterans at dapat nagko-contribute ito sa national security. Sara ng Department of National Defense ang isang steel company sa loob ng PBDEC Industrial Authority sa Tagoloan, Misamis Oriental dahil sa umano'y operasyon ng hazardous materials at iba pang paglabag na posibleng banta sa national security. 69 na dayuhang hinihinalang illegal alien ang naabutan sa raid ng Armed Forces of the Philippines, katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation. Ayon kay Secretary Gibo Chodoro, semi-autonomous ang government-owned and controlled corporation at walang kinalaman ng pamahalaan sa pagpapatakbo ng kumpanya kahit nasa loob ito ng lupa ng DND. Napatid din sa kalihim na pagmamayari ito ng Chinese businessman na si Tony Yang, kapatid ng drug lord at dating advisor ni former President Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Napeke siya na Pilipino. Hindi ba sinabi niya yung lolo niya, pineke yung ano niya, no? At kapatid siya ni Michael Yang na wanted na drug lord. So, I mean, hindi tayo nagsasalita ng panaginip dito. Tutunay ito, no? Iimbestigahan pa nga sa Senado ito. Kabilang sa mga sumbong na tinanggap na otoridad na nagtulak sa search warrant ay ang umano'y mali at walang permit na pag-handle na hindi pa batid na mapanganib na materyales. Patuloy rin ang pag-isiyasat ng Office of Civil Defense sa maaaring epekto nito sa kalusugan ng mga Pilipino, maging na komunidad na nakatira sa paligid. Una nang nalansag ng NBI at AFP ang network ng depleted uranium sa parehong rehiyon nitong 2024. Samantala, nagbabala Secretary Chodoro sa mga puwersang maaring magtangkang harangin ang kanilang investigasyon. Kakasuhan namin ng obstruction of justice kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue. Ito ay PBDEC Industrial Estate na dapat... Di ba guys? Ano na? Wala sa, 'di ba tama sabi natin, walang kaukulang permit. Mga kulurom. Ay talagang threat 'yan sa national security. Natural talagang threat 'yan sa national security natin. Kung dapat mga sekretary ng Pangulong Marcos Jr. masisipag 'yan. Nagtatrabaho. Yung iba lang hindi nagpo-post sa social media. Nagtatrabaho ng walang mga posting, mga pictures, ganun talaga. Biro nyo yan, oh. Wow. Oh. Pero no, saan ka makakita? Economic advisor mo isang pala membro ng sindikato, drug lord pa. Hindi kayo naloka. Oh, 'di ba ngayon kumbaga wanted siya sa Pilipinas. Kaya nga hindi natin pwedeng ibalik yung mga Duterte sa pwesto. O, di ba? Kundi mamayagpag na naman ito, pero mas delikado si Sara pag bumalik sa pwesto. Nako po, sigurado mapapatalsik yan sa di oras sa kanyang pwesto. Siyempre, magsasanib pwersa tayo para people power. Tatanggalin natin talaga yan. Di ba? O, for sure, ito si Tony Yang nakakulong, correct me if I'm wrong. Katulad din ni Alice ko, biro nyo yan, guys. Wow! Hindi nagbabayad ng buwis. My gosh. Talaga naman namamayagpag sila nung panahon ni Digong. Kakahiya, 'di ba? Kaya swerte natin dahil si PBBM ang pangulo ngayon. So yun mga kababayan, anong palagay nyo? Ayan, saludos kay Secretary DND and the rest mga kababayan, kasama po ang dating PNP Chief Acorda. Thank you guys for watching. See you again on the next upload. Follow and likes. Bye and baboos. God bless Philippines. Bye everyone.